Jude, kahit anong chapter, verses 22 to 23. Diyan na po kayo? Alright. Basahin po natin, ready, read. And if some have compassion, making a difference, and others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garments spotted by the flesh. Tayo po muna ay manalangin. Lord, salamat. Sa umaga pong ito, salamat sa mga kapatiran na nandito po ngayon. Salamat, di po kami napigilan ng panahon. Kahit po kanina ay medyo makulimlim at umaambon-ambon. Salamat dahil kayo po, Panginoon, ang nagwagi, Panginoon. Kayo po ang nanalo sa mga tao pong nandito na kami po ay nakapagtipon ngayong araw na ito. Pero, Panginoon, pakibigyan nyo nga po kami ng compassion, Panginoon. Pakibigyan nyo nga po kami ng pag-ibig din at na maligtas ang iba pang mga tao, na yung mga kamag-anak po namin, yung mga wala pa pong pagkakilala sa inyo, aming mga kapitbahay. Dalayan po namin na unawa, wag po kaming manatili na kami lang ang nakakaalam ng katotohanan tungkol sa kaligtasan. At higit pa po roon, kung meron pa pong hindi pa po ligtas, ay ipakita niyo po sa kanila ang kabutihan na ginawa ni Kristo Jesus. Sa pamagitan ng mensahe pong ito, kayo po ang maluwalhati at maitaas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo po yung makakaupo. Pakiuna ang mga adult, kasunod ang youth, tapos dulo na kung may extra ang mga bata. Ha? Okay. So, ito po ang ating pag-uusapan po ngayon. So, habang dinidistribute po nila, okay, may kinalaman po yung atin pong text na binasa tungkol po sa ating pag-uusapan po ngayon. Okay po? So, sige, ibigay nyo muna. Sulat ko lang. Why does God send sinners to hell? Bakit po pinapadala ng Diyos ang mga makasalanan sa impyerno? Okay. So that will be the topic atin po pag-uusapan po ngayon. And I hope hindi ko po pamadaliin po ito. Ano po? Ang atin pong goal ay kaunawaan. So doon po sa subheading ng atin pong topic nakalagay, Understanding the Holiness and Justice of God. Understanding the holiness and justice of God. Pangunawa o inuunawa po natin, gusto nating maintindihan yung kabanalan at yung hustisya po ng Diyos. Ano po? So sige, pakitapos nyo muna yung pagbibigay nyo ng mga ano natin, mga notes. Right. Bago tayo mag-start. So one thing, kaya meron po tayong mga notes ngayon dahil pansin natin na isa sa mga need na kailangan nating mapunan ay yung need ng understanding pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So ayaw po natin na tayo nag-aaral pero hindi natin naiintindihan kung ano ang ating pinag-uusapan. At sa pamamagitan po nito, pagkakaroon tayo, meron tayong handout or kung something na meron tayong mababasa dyan, at least meron tayong guide and also pwede nating ma-review kung tayo man po ay nasa ating mga tahanan. Kung ating gustong maintindihan, ano ba yung pinreach ni preacher, nakalimutan ko na. So meron tayong handout po dyan para po hindi tayo maligaw. Kasi habang nagpipreach, mas maganda, bilog ka lang ng bilog dyan kaysa magsulat ka pa ng verse mo na hindi mo na naintindihan yung mensahe. So, ito po yung tanong na meron po tayo ngayong umaga. Bakit ba dinadala ng Diyos ang mga makasalanan sa impyerno? Marahil, sumagi na po yung katanungan na iyan sa ating isip. Tama po ba? Kung ang isang mapagmahal na Diyos ay mapagmahal siya, inibig niya yung sanlibutan or mahal niya ang tao, bakit niya ipupunta sa impyerno ang mga makasalanan? Tama po ba?
Hindi po ba natin natanong kung bakit dapat o kailangang ilagay ang mga makasalanan sa impyerno? Yun po yung ating sisikaping sagutin. So, bago po iyon ay nakalagay po dyan na bago natin balikan yung ating pag-aaral sa presentation of our body sa Romans chapter 12, ay kailangan nating matutunan some basic things in the Christian faith. Nakaraang linggo, pinag-usapan po natin final authority at yun po yung King James Bible. And I trust the Lord to guide each of us to come to that conclusion, mga kapatid. In 1 Corinthians 2:14, mababasa nyo po dyan, and I hope makatulong at meron na ring supply ng Tagalog dyan. Pero nilagay ko kung anong uri ng Tagalog po iyan para at least meron po tayong disclaimer dyan sa pinaka or sa last second page may disclaimer about dyan. Pero sabi niya sa 1 Corinthians 2:14, "But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned." Sa Tagalog, sinabi niya, datapwat hindi tinatanggap ng likas na tao ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya. Hindi niya maaaring malaman ang mga ito, sapagkat ang mga ito ay nalalaman ng espiritual. So, kailangan po natin maintindihan na kahit tayo nag-aaral ng Bible, merong requirement, merong kailangang mangyari muna, merong hinihingi ang Diyos na kailangang meron ka o dapat ikaw yun para maintindihan mo yung things of God. Para maintindihan mo yung mga bagay ng Diyos. And that is, mga kaibigan, mga kapatid, having o ang pagkakaroon ng Espiritu ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, bago natin malaman yung things of God, things of the Spirit of God, nabasa nyo 1 Corinthians 2:14, yung mga bagay ng Espiritu ng Diyos, we need to be having that Spirit. In Romans chapter 8 verse 9, yung pangalawang verse, anong sabi niya? "But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ," kung sino man ang walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. He is none of His. So, napaka-importante, it is a requirement sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pangunawa pa sa mga iba, mga things of God, ang kaligtasan po, mga kaibigan, mga kapatid. Kung ang tao po ay hindi ligtas, kung ang tao po ay hindi taglay ang Espiritu ng Diyos, ay napakahirap po at imposibleng maintindihan ang salita ng Diyos. Imposibleng maintindihan niya yung mga things of God kung wala sa kanya ang Spirit of God. Kung wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos. At kailangan natin maintindihan ang pagtataglay o ang pagkuha ng Espiritu ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng pag-awit na Holy Spirit, come into my heart. Banal na Espiritu, ikaw ay manahan sa akin. Hindi po. Yun ay nangyayari sa pagkakataon na tayo po ay nakakilala sa Panginoong Hesus at sumampalataya sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Nakasunod po ba? Ibig sabihin, nung naintindihan mo yung Ebanghelyo ni Kristo, naniwala ka sa ginawa ni Kristo Jesus para sa ating mga kasalanan, doon po, sa pagkakataon lamang po na iyon, tayo po nakamit natin, napasa atin po ang banal na Espiritu ng Diyos. Nakasunod po ba? Kayo po ba'y nag-almusal? May kausap po ba ako ngayong umaga? Nag-almusal naman daw. So, the reason for studying, dito na ako sa gitna, the reason for studying this topic, ang dahilan kung bakit natin naaralin ito, ay para ituro sa parehas, ligtas at sa hindi pa ligtas, ang kabanalan at ang hustisya ng isang makapangyarihan Diyos tungo sa kasalanan. Nahayaan ng banal na Espiritu na kumilos sa bawat puso. Especially, doon sa kanila na hindi pa nagtiwala kay Kristo, through the convicting power of His words. Tandaan natin na ang salita ng Diyos po, makapangyarihan po ito. The Word of God is quick and powerful. The Holy Ghost operates on truth. And we could not separate, di natin pwedeng paghiwalayin ang realidad ng impyerno mula sa habag at biyaya ng Diyos. Tandaan po natin yan. Baka kaya hindi natin na-appreciate yung grace ng Panginoon. Baka kaya hindi pa rin tayo nagtitiwala kay Kristo ay dahil di natin naiintindihan o hindi natin naunawaan kung gaano tayo pinagpala ng Diyos na hindi tayo mapupunta ng impyerno kung tayo ligtas. Baka hindi pa natin naiintindihan kung gaano po
kagrabe ang meron sa impyerno. Peradventure, we could appreciate the sacrifice of Christ for our sins even more when we understood how He spared men from such awful, cruel, and miserable destiny in hell forever. And mind you, bago po tayo magpatuloy, ang impyerno po ay lugar na kapag napunta ang tao po doon, that will be a permanent place. So, permanente siya doon. Preacher, pagdating sa Revelation, ililipat sa lake of fire. Kaya nga, hell, death, and hell were cast into the lake of fire. So, hell pa din. Kasi pinunta lang doon sa lake of fire. So, once na ang tao ay mapunta po doon sa impyerno, wala na po doong labasan. The time na makakaalis sila doon, mabilis lang. Great White Throne, pagkatapos noon, lake of fire. Okay? So, pag-uusapan po natin yan ngayong umaga. So, kung wala sa atin yung Espiritu ng Diyos, tayo po ay lost according to the Bible. Hindi po tayo kay Kristo at tayo po ay pupunta sa kapahamakan. Kung gusto po nating maintindihan ng Bible at yung mga malalalim pang bagay na meron po dito, dapat po nasa sa atin yung tagapagturo, ang banal na Espiritu. Kung lahat po tayo sa simbahan pong ito, at marami na po tayo ngayon, itong bilang natin, madami na to. Kung lahat lang tayo dito ligtas, malaki po ang diferensyang magagawa po niyan. Kung lahat lang iyan ligtas. For God beareth witness in each and every one of us. Turn to the last page. Before we continue in answering this question, titignan muna natin, let us understand hell. Okay. Intindihin lang natin on a very, para lang tayo dito nagba-Bible study na ano bang meron po sa impyerno? Ano po ba? Saan po ba yun matatagpuan, preacher? Yun po ba ay ipapadala po ba ako sa galaxy? Tas doon po ang impyerno? Saan po ba yun? Okay. Saan po ba yung lugar na ito na ating pinag-uusapan? Okay. So, umpisa, Philippians chapter 2 verse 10, kailangan maintindihan po natin, kinuha ko lamang po yung phrase na ito mula doon sa talatang iyon. Philippians chapter 2 verse number 10. Ano po ang sabi ng Bible dyan? That at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth. There are three areas lang, mga kaibigan, mga kapatid. 3 areas or 3 lugar, 3 places, sabihin na lang natin. In heaven, ano po yung pangalawa? Kailangan may participation tayo dito para di tayo naantok. In heaven, pangalawa, in earth, at ano po yung pangatlo? Under the earth. So sa 3 pong ito, alam ko hindi naman kayo kontra, pero sa 3 pong ito, sa palagay nyo, nasa saan yung impyerno? Nasa langit, nasa lupa, o nasa ilalim ng lupa? Yung iba, sinasabi nila, nasa earth daw. Bakit? Kasi pag nag-aaway, impyerno buhay to! Sinasabing gano'n. Pero hindi po, mga kaibigan, mga kapatid. Ang lokasyon po ng impyerno ay nasa ilalim ng lupa. So, kung magsusulat tayo ng ganyan, gagayahin ko lang nandyan. So, dyan, pabilog. Tama? Dito, flat. Para consistent tayo. Okay. So, lalagay ko lang yung cross. Okay, sa gitna. So, kung ito po ang earth, nandito tayo, nandiyan ang tao, mga kaibigan, mga kapatid, so ito po yung earth. Okay? Ang heaven, syempre, nasa taas ng earth. And hell is beneath the earth. So, yung nasa ilalim po natin ngayon, tayo ay nasa earth. Tama? Yung nasa ilalim po natin ngayon, kung hukay ka dyan ng sapat na hukay, maabot mo talaga yung hell. Pero may makakagawa ba nun? Wala, mamamatay ka na bago ka pa umabot doon sa lugar na impyerno. Pero, magba-Bible study lang tayo konti para maintindihan natin, sa impyerno po, may mga kwarto. Okay? Pag sinabing impyerno, hindi lang siya basta may apoy doon. Merong lugar, kung makikita nyo po yung ating last page dyan, merong lugar dyan na nilagyan ko pa nga ng puno. Para i-symbolize na may buhay po doon.
sa ilalim, diyan sa ilalim ng lupa, ay merong lugar na in the Old Testament, diyan po pumupunta yung mga namamatay na sumasampalataya sa Panginoon. Okay? Now, ito. Umpisahan natin from Genesis chapter 6. Punta po tayo doon. Genesis chapter 6. In Genesis chapter 6, verse 1, I hope yung katahimikan po, ang ibig sabihin po niyan ay tayo ay mataimtim na nakikinig. Ano po? Okay? So, Genesis chapter 6, verse 1, sabi po dito, and it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them. So, dumadami na yung tao, mula kay Adan, dumadami na. Verse 2, that the sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they chose. There was a time in the history of this earth, in the history of this world, na merong group of people na ang term, or group of creature, na ang term ng Bible ay sons of God. Sons of God. And these sons of God, ang ginawa nila, inasawa daw nila, in verse number 2, yung daughters of men. So yung sons of God, pinatulan nila yung mga daughters of men. Preacher, anong masama doon? The sons of God, in Genesis chapter 6, ay hindi po mga tao. The sons of God in Genesis chapter 6, cross-reference, 2 Peter chapter 2. 2 Peter chapter 2. 2 Peter chapter 2. The sons of God in Genesis chapter 6 ay hindi po mga tao, kundi, verse 4. 2 Peter chapter 2, verse 4. Ano po ang sabi ng Bible? For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness, to be reserved into judgment. Kita nyo? Merong mga angels na nagkasala, at anong ginawa sa kanila? Pinunta sila na impyerno, nilagay sila sa chains of darkness. Jude 6. Jude 6. Preacher, anong kinalaman nito sa pag-aaral natin? Malaki. Para maintindihan natin yung pinag-uusapan natin, para masagot din natin itong tanong po na ito. Jude 6, ano sabi niya? And the angels, which kept not their first estate, but left their own habitation, He hath reserved in everlasting chains, under darkness, into the judgment of the great day. So, balik ka na Genesis chapter 6. Now, pwede natin i-cross-reference sa Book of Job yon, pero hindi natin pupuntahan yung Book of Job. But in verse number 2, nakita nyo, yung sons of God, and I'll say, these are angels, mga anghel po ito. Ang nangyari, yung mga anghel na ito, bumaba mula sa kanilang habitation. Remember, where is the habitation of angels? Saan po sila nakapwesto? In heaven. Hindi naman sila, meron mga nilagay sa earth, pero ang kanilang habitation originally ay heaven. Okay? So sa isa pang passage, yung si Jesus Christ ay nagtuturo, sinabi niya, ng mga anghel, they are not given to marriage. Bakit po? Dahil sila po ay hindi nilikha ng Diyos para magparami, di gaya natin. Ang mga anghel po, nung nilikha sila ng Diyos, though madami po sila, ang bilang po nila hanggang dun lang. Ibig sabihin, hindi po totoo yung nagiging anghel na kerubin na dumadami. Hindi po yun. Nung nilikha ng Diyos, yung mga anghel, ang kanilang bilang ay sadyang finite. Ibig sabihin, alam ng Diyos yung bilang nila. At di na sila madadagdagan. Ang tao nilikha ng Diyos para mag-reproduce. Para dumami, to multiply on the face of the earth. Ang kalooban ng Diyos sa tao, dumami. Ang kalooban ng Diyos sa mga anghel, yung kalooban niya, masunod. Sundin nila. Pero hindi na sila dadami pa. Now, preacher, paano nangyari yun? Anghel, tapos inasawa niya yung tao. Kaya nga ito yung resulta eh. Verse number 4.
there were giants in the earth in those days. And also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown. Nakita natin? Nagkaroon po, anong naging resulta ng pagmimix na ito? Anong naging resulta ng pagsasama pong ito? Mga higante. Di ba, nagtataka ko bakit may David and Goliath? Bakit yung kanyang mga kamay, mga kapatid, hindi 5, 6. Yung sa kanyang talampakan, yung bilang ng kanyang mga 6 din. So hindi po 20 yung kanyang mga fingers, 24. Okay? At nabasa na natin what is the judgment of God to these angels that left their first habitation. Saan daw sila nilagay? Pinunta sa hell, pero particularly chains of darkness. Tama? Chains of darkness. Meron silang particular na pwesto na sila po doon ay nakakulong, awaiting the judgment of God. Hinihintayin nila po yung paghatol ng Diyos sa kanila. Preacher, kaya po, yung mga napapanood natin, or yung mga katha ng mga tao tungkol sa Greek mythology, meron daw lugar dito sa ilalim ng mundo na yung mga titans ay nakakulong. Nakuha lang po nila yun sa Bible. Bakit? Kasi, what God, ang truth ng Diyos, ilalatag niya. So, ang gagawin lang ni Satan, iper-pervert niya yung truth. So, when Satan perverts the truth, gagawin niyang sigurong kwento, ganyan-ganyan, pero in reality, nakalagay po sa Bible yun, this is truth. There were angels na iniwan yung kanilang first estate, left their first habitation, at ang ginawa sa kanila ng Diyos, pinunta sila ng impyerno. Okay? Pinunta sila ng impyerno in the chains of darkness. Doon po sila nakalagay, mga kaibigan, mga kapatid. Anong ginawa ng Diyos after Genesis 6? Doon na po tinawag tama si Noah. Why? Bakit kaya ginunaw ng Diyos ang buong mundo? Bakit kaya ganun na lamang yung puot ng Diyos at inubos niya lahat, tinira niya lang si Noah at yung pamilya nito? 8 na lang silang natira. Do you know why? Their minds were polluted by these angels. Tignan nyo, Genesis chapter 6. Genesis chapter 6, verse 5. And God saw that the wickedness of man was great. Nakita ng Diyos, sobrang sama na ng tao. Grabe. And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Sobrang sama ng imahinasyon ng tao. And it repented the Lord that He had made man on the earth. So nagsisi ang Diyos, sabi yan. No? Giniliga niya yung tao. At nag-grieve siya sa kanyang puso. So ang kanyang naging recourse or solusyon, verse 7, I will destroy man whom I have created from the face of the earth. Pero salamat, hindi niya inubos lahat. Nagtira siya. And this man Noah, since that time, yun na po yung nagpadami. Ito na po tayong lahat ngayon. That's why, lahat po tayo, though, hindi po, kapag binalik-balikan mo yung tree, yung family tree nyo, baka hindi tayo magkakitaan doon, pero magkakakitaan tayo kay Noah. Naintindihan nyo po? Lahat po tayo, essentially, of one blood. Isa lang po pinagmulan nun, mga kapatid. Okay? Matitrace mo ang genealogy mo, pabalik kay Noah, pabalik kay Adan. At pabalik. Sino nakasunod? Ahas? Unggoy? Hindi po. Ang pinakauna doon ay ang Diyos. God create man, form man out of the dust of the ground, and breathe into his nostrils the breath of life. Galing po sa Diyos ang buhay. Tandaan po natin yan. It is not from this evolutionary process. God made man.
Ginikha ng Diyos ang tao, pero sin, ang ginagawa niya ay it complicates kung ano ang nililikha ng Diyos. So nakita natin, pinunta sa hell, pero particularly, meron pong, kumbaga, may chamber, may sariling lugar. So, pag inintindi natin, ibig sabihin, ang impyerno po mga kapatid sa Bible, pag pinag-aralan din po natin, hindi siya tumutukoy lang sa lugar na doon pinupunta yung mga tao na nasusunog sila, natotorment sila. There are places in hell, may mga lugar doon, okay? Iba-iba. Pero, pag binanggit siya, pwede siyang tawaging hell. It is hell. Because, basically, hell is a prison. Ang impyerno po ay kulungan. Preacher, bakit meron dito nakita namin sa drawing, paradise? May paradise dyan. Yes, nakakulong din yung mga yan. Hell is a prison. At papakita ko sa inyo kung sino nagpakawala sa mga nakakulong sa paradise. There is someone na pumunta dyan, pinakawalan niya yung mga yan. Okay? Kasi, kinuha niya yung susi. Sinipa niya yung gate. At lumabas siya. Okay? So, dito tayo. Zechariah 9. Zechariah chapter 9. Zechariah, madali lang yung mahanap mga kapatid. Katabi lang yan ni Malakay. Ang Malakay katabi ni Matthew. So, Zechariah tayo. Zechariah. Zechariah chapter 9. Nandiyan pa po kayo? Okay. So, nakasulat naman na po yung mga passage dyan. Ang ginagawa natin ay tinitignan natin sa Bible. Pero nakasulat na po dyan yung mga passage. Gusto nyo balikan, gusto nyo pag-aralan, personal, pwede po yan. Zechariah chapter 9, verse 11. Ano sabi ng Bible? As for thee also, by the blood of thy covenant, I have sent forth thy prisoners out of the pit, wherein is no water. Turn you to the stronghold, ye prisoners of hope. Even today do I declare that I will render double unto thee. There is these prisoners of hope. Luke chapter 23. Luke chapter 23. One thing na nagpapatunay, bakit po, preacher, paano mo nasabi na ang paradise, yung paraiso, ang kanyang lokasyon ay hindi sa langit, kundi po sa ilalim ng lupa? Because in Luke chapter 23 verse 43, tignan natin, Luke 23 verse 43, when Jesus Christ is dying or hanging on the cross, nasa krus na po ang Panginoong Hesukristo, ay siya po ay nagwika doon sa kanyang katabi, sa kanyang kausap. Kasi nanampalataya po yung taong kahit po nandoon na nakapako kasama niya, naniwala na siya yung Son of God. Tama po ba? Naniwala yung tao na yun na si Jesus Christ yung Son of God kahit parehas silang nakapako. At sabi ni Jesus Christ sa kanya, in verse 42 muna, sabi niya sa Panginoong Jesus, alalahanin mo ako kapag ikaw ay dumating na sa iyong kaharian. Verse 43, Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. In paradise. Question, mga kaibigan, mga kapatid. Nung namatay po ang Panginoong Hesukristo, saan po siya pumunta? Tandaan natin, ang man, pinag-aralan natin to, ang man merong tatlong bahagi. Tama? Body, soul, and spirit. Body, soul, and spirit. Sabi ni Jesus Christ, nung mamamatay na siya, I commit unto the Father my spirit. Tama? Yung kanyang body, mga kapatid, saan napunta? Sa libingan, grave. Tama? Nakahimlay doon, physical yung kanyang katawan, pero saan pumunta yung kanyang kaluluwa? Saan pumunta yung kaluluwa ng Panginoong Hesukristo? May kita nyo sa baba ng krus, dito sa ating may kita natin, Ephesians 4. Ephesians chapter 4, verse 9. Ephesians chapter 4, verse 9. Jesus Christ ay hindi po natutulog during 3 days and 3 nights. No, ang Panginoong Hesukristo po ay namatay, meron po siyang mga ginagawa, may mga aktibidades po ang Panginoong Jesus. Isipin mo, namatay na nga lang siya,
meron pa rin siyang ginagawa. Praise the Lord. Amen. Pwede na sana siyang magpahinga muna ng 3 days. Wait lang, relax lang muna ako. Hindi po. Meron siyang mga ginagawa. At di po siya nanahimik during those 3 days and 3 nights. By the way, nag-preach pa po siya during those 3 days and 3 nights. Even the dead speak it and preach it. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Tignan natin. Verse 9. Now that He ascended. Si Kristo po, we know. Nung si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay, He ascended. Tama? Talagang umakyat siya papuntang langit po. Maliwanag po yun eh. Kahit sino, kahit sa mahal na araw po, pinag-uusapan nyo na si Kristo ay nag-ascend. Tama? Now that He ascended, walang question doon. Tama? Si Kristo talaga ay umakyat mula dito sa lupa. Nung siya nabuhay mula sa mga patay. Mula sa lupa, siya po ay umakyat, magpanaog siya papuntang langit. Kaya punta na siya sa right hand of God. So now that He ascended, look at, what is it but that He also descended first into the lower parts of the earth. Now, ito po mga kapatid, ano po ang word na ascend? Ascend, akyat po yun. Ano po ang descend? Diba? Pag sasakay ka ng aeroplano, we are now ascending. Tapos, pagbababa na, we are now descending to this feet. Ganyan. So, ibig sabihin ng ascend, akyat. Ibig sabihin ng descend. Sa Bible, kapag sinabing up, ang tinutukoy nun, langit. Pag sinabing below, ang tinutukoy nun, impyerno, mga kapatid. So, there are parts of earth, lower parts. Nasa earth pa din, pero lower parts. Lower parts. So, hindi lamang nag-ascend ang Panginoong Hesukristo, but that also He descended first. Yes, umakyat siya papuntang langit. Amen? Wala naman sigurong kukontra doon. But He also descended first. Bumaba muna siya. Okay? Acts 2, verse 31. So, dito, mas maliwanag kung saan siya pumunta. Acts 2, verse 31. Acts 2:31. He, seeing this before, spake of the resurrection of Christ, that His soul was not left in hell, neither His flesh did see corruption. So, saan po pupunta ang Panginoong Jesus nung siya ay nag-descend? Yes, lower parts of the earth, pero He goes to hell. Pumunta po siya sa impyerno, mga kapatid. Okay? Nakasunod po ba? Okay, isa pa. Revelation 1. Revelation 1. Now, this is the victory sa Revelation 1. No? Dinideclare na yung victory ng Panginoong Yesus. However, gusto lang natin pakita dito na kaya niya nakuha itong susi na to dahil nanggaling siya doon. Revelation chapter 1, verse 18. Revelation 1, verse 18. I am He that liveth and was dead. Okay? Kahit sino pwede sabihin yun eh. Tama? Kahit sino nabubuhay pwedeng sabihin, I am He that liveth. Tapos pag namatay na siya, dead na siya. Pero, ang kaibahan nung nagsasalita sa verse 18, sabi niya, behold, I am alive forevermore. Meron ba dito makapagsabi? Pag ikaw namatay, mabuhay ka ulit, sabihin mo, oh, buhay na ako ulit. Diba? Wala pa nakakagawa nun. Amen. Only Jesus Christ. Only the Lord Jesus Christ died or was alive, died, and alive again. Okay? Buhay, namatay, nabuhay ulit ang Panginoong Hesukristo. Amen. Sabi niya, and have the keys of hell and death. And have the keys of hell and death. Mga kapatid, kahit po sa ating personal na buhay, kung sino may hawak ng susi, may kapangyarihan kung saan ginagamit yung susi na yon. Kung sino may hawak ng susi na sasakyan, siya nagpapaandar. Kung sino may hawak ng susi ng bahay, hindi makapasok yung iba kapag wala yung susi na yon. Tama? Kung sino yung may susi, yun yung may kapangyarihan
over those things. The Lord Jesus Christ, when He died, He entered the realm of death and hell. Pumasok siya doon. Why? So that He could have power over hell and death. Why? Kinuha niya rin po yung susi. So even though, ang alam natin, ay, di ba sa Exodus may angel of death. At alam natin yung parang merong, ano tawag dito? Yung karet, yung may karet, tas yung parang bungo siya, kulay itim yung itsura, na nakatakot. So, yun na. Pag titignan natin, yun na si kamatayan, yun na si kamatayan. Mga kapatid, kahit si kamatayan, nakuha na po sa kanyang susi. Ang may kapangyarihan na sa kamatayan, wala iba kundi ang Panginoong Jesus. He has that authority, mga kaibigan, mga kapatid. Now, let's turn to Luke 16 to establish further na merong place sa vicinity ng impyerno na tinatawag pong paradise. Okay? Psalm chapter 9, verse 17. Preacher, yung tinuturo mo naman, parang hirap naman paniwalaan yan. Diba last week, pinag-usapan natin final authority. Anong final authority mo? Pakiramdam mo o salita ng Diyos? So kung ang salita ng Diyos, sabi niya, may lugar sa ilalim ng lupa, may impyerno sa ilalim ng lupa, may paraiso sa ilalim ng lupa, di paniwalaan mo lang yun. Amen. Why? That's the truth. Ngayon, kung uneasy ka, parang ano naman, nakakatakot naman yan. Mga kapatid, kahit matakot ka, truth is truth. Hindi naman nagbago yung katotohanan dahil natakot ko eh. Amen. Hindi naman nawala yung dilim. Takot ako sa dilim. Nawala ba yung dilim? Hindi naman. Tama? So, truth must be believed. Dapat paniwalaan yung katotohanan. In Psalm 9 verse 17, what does the Bible says? The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. The wicked, saan pupunta? Saan matuturn? Into hell. Matthew chapter 18. Kilala niyo po ba si Jesus Christ? Pag pinapanood po natin siya sa, di ba may mga palabas pag mahal na araw? Yung mga, kahit sa Superbook eh. May mga palabas na dinidepict si Jesus Christ. Tama? Kung paano siya nagpagaling, kung paano siyang, paano niya si Peter, yung malulunod na, kinuha niya. Di ba yung mga napapanood po natin? Tama? Napanood niyo na po ba si Jesus Christ sa mga palabas na yun na ganito ang pinipreach? Matthew chapter 18 verse 9. And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee. It is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hellfire. Narinig na ba kayo? Pinalabas ng mahal na araw na ang Panginoong Jesus, lumabas siya, at sabi niya doon sa kanyang mga kausap, mas mainam pa na tanggalin mo yung isa mong mata. At itapon mo, na yun yung nagiging dahilan ng pagkakasala mo. Mas mainam pumasok ka sa buhay na isa lang ang mata mo, kaysa dalawang mata ka nga, pero itatapon ka naman sa apoy ng impyerno. Amen. Pag ang Bible nyo may kulay pula yun eh. Ano ibig sabihin? Si Jesus Christ yung nagsasalita. Preacher, paano naman nangyari yan? Ang Panginoong Hesus ay mapagmahal, yes. Pero ang pag-ibig ni Kristo, hindi po ibig sabihin nun, hindi niya ipipreach ang truth. Amen. Ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos, ang katotohanan, haharapin mo. Hindi mo tatakasan ang katotohanan. Kung ang katotohanan ay may impyerno, hindi dahil natin si Kristo dito ay, wag nyo nating isipin yung impyerno na yan. Wag natin yan. Wala dapat tayong iniisip. Hindi dapat tayo negative na mga tao. Mga kaibigan, mga kapatid, the Lord Jesus Christ came to this earth because He knows na seryoso ang kasalanan. Alam niya kung saan mapupunta, mapapahamak ang tao. That's why He is serious about these things. The Lord Jesus Christ wants men to be saved. Gusto niya maligtas ang mga tao. And He is telling them, sinasabi niya dito sa Matthew 18, mas mainam pa na isa lang mata mo. Kasi tinutukoy niya dito pagpasok sa kingdom eh. Mas mainam pa na isa lang ang mata mo, pasok ka sa kaharian, kaysa dalawang mata mo pero impyerno ka naman. Kita natin.
Hindi po ito pananakot, mga kapatid. Pero, sa totoo lang, sa karamihan ng mga naligtas, hindi sila naligtas dahil gusto nila pumunta ng langit. Naligtas sila dahil ayaw nila mapunta ng impyerno. And if heaven is so real, hell is the same. Ganun din. Kung gaano katotoo ang langit, ganun katotoo po ang impyerno. Merong lugar sa ilalim po ng lupa na ang tawag po doon ay hell, ang tawag po doon ay impyerno. At doon po mapupunta, the wicked shall be turned into hell. Matthew 23, verse 33. Matthew 23, verse 33. Diyan pa po ba kayo? Verse 33. Ye serpents, ito, may nabasa na ba kayong ganito or napanood na kayo na Jesus Christ, pinapalabas sa mahal na araw, ganito yung sinasabi niya, mga ahas, mga henerasyon na mga ulupong, ganun magsalita. No? How can you escape the damnation of hell? Papaano nyo matatakasan ang kapahamakan ng impyerno? Imagine those words coming from the Lord Jesus. Ang Panginoong Hesukristo po nagsasalita mo nun. Nakasunod po tayo? Hindi po preacher, street preacher na nagsasalita nun. Jesus Christ Himself is preaching to these Pharisees, if I'm not mistaken, and telling them mga ahas sila. Mga henerasyon sila na ulupong. Grabe naman pala magsalita ang Panginoong Hesus. Sobra naman pala siya magsalita, mga kapatid. That's the truth. Pero kung tatanggapin ng mga tao na yun yung sinasabi ni Jesus Christ and they will repent, maliligtas sila. Pero ayaw nilang tanggapin. Tama? Ayaw nilang tanggapin. And in the end, ano ginawa nila sa Panginoong Hesus? Pinapako nila. That just one, that Holy One of Israel. Luke chapter 16. To establish this gulf fix sa gitna. Preacher, anong pumipigil sa mga nasa paradise, nasa impyerno na maglipat-lipat sila ng lugar dyan? Na sila po ay magpalitan, okay? So may paradise pero mayroong place of torment. Dito po sa place of torment, dito po, ang tiyatawag natin, dito yung apoy, dito yung sinusunog, mga kaibigan, mga kapatid. Okay? Lagyan natin ng red flames para... There's a place of torment sa ilalim ng lupa. Luke chapter 16, verse 19. Luke chapter 16, verse 19. And I hope, sundan nyo lamang po, para tayo po ay maintindihan po natin ito. Luke 16, 19 to 31. There was a certain rich man, which was clothed in purple. Sino dito naka-violet? Yung naka-violet ngayon, purple? Kapatid, sa panahon dati, yung mga naka-purple, kaya nga, di ba, mga dugong bughaw. Mga tinatawag nating mga of nobility. Tinatawag natin na ibig sabihin, mayaman. Okay? Okay? So, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. So, maayos ang buhay niya, mayaman siya. Verse 20, merong beggar, merong nagmamalimos lang siya. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of sores. So, kita po natin yung contrast, tignan natin yung pagkakaiba ha. Merong isang mayamang tao at merong isang pulubi. Itong pulubi na ito, ang kanyang katawan na babalutan ng sugat. Na-imagine na ba itsura? Diba meron, pag lumabas tayo dyan sa kanto, sa Olongapo, may kita nyo, merong mga tao dyan na taong kalye sila. At merong mga tao dyan na pag tinignan mo sila, may mga sugat na sila. Nakakadiri nga pag tinignan mo. Tama? Pero maano ka, sakit nun. Sipin, pag nakita mo yung mga nila, ang sakit nun. Itong si Lazarus, siya ay pulubi, mga kapatid, at punong-puno siya ng mga sugat. Full of sores. Verse 21, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. So, sa sobrang hirap niya, pulubi siya. So, kung imaginein po natin siya, mga kapatid, talagang payatot pa sa payatot. Sobrang hirap niya, pulubi siya. No? Ang dinidesire niya lang, dahil itong mayaman na ito, ang gusto niya lang mangyari, di ba, may mga mumo, yung mga nahuhulog po ba sa plato?
Yun na lang yung kakainin niya kung anumang mahulog doon. Kaagaw niya pa yung aso. Mga kapatid. Verse 21, which fell from the rich man's table, moreover the dogs came and licked his sores. So, habang siya, busy siya doon, yung mga sugat niya po, dinidilaan ng mga aso na yon. Grabe po. Verse 22, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. Tama? Okay? So, kung saan siya pinunta, ito yon, paradise yon. Kasi nandiyan si Abraham, mga kapatid. Okay? Abraham was in paradise. So, nung namatay po, ito yun ha, namatay yung pulubi, siya po ay dinala, okay? Siya po ay dinala. Sino nagdala sa kanya? Angels. Binitbit siya ng mga anghel papunta saan? Abraham's bosom. Nandiyan si Abraham, dinala sa dyan. The rich man also died and was buried. Mayaman ka, mahirap ka, may pera ka, wala kang pera, one thing is sure, death is certain. Okay? Sigurado na merong kamatayan, hindi po namimili ng social status ang kamatayan. Ay, mayaman yan, iwasan natin yan. Hindi po ganon. No? Death, wala pong, ang ganda na napakinggan ko na, wala daw, sa buhay daw, walang mas sigurado sa kamatayan at walang mas hindi ka sigurado kung kailan naman yung kamatayan mangyayari. So, certain yung kamatayan, tama? Certain, may death. Death is sure, pero hindi mo alam kung kailan. Okay? Death is sure, but when? That's the question of life. Hindi mo alam kung kailan mangyayari. Hindi mo alam kung kailan dadating sa iyo. Maybe we're thinking we are too strong or malakas pa ako, marami pa akong pangarap. Yes, nandiyan dyan lahat. This rich man, ang yaman niya, siguro iniisip niya madami pa siyang gagawin. Pero both of them, the rich man and Lazarus, yung pulubi sa kayong mayaman, both of them, kumatok po yung kamatayan sa kanilang dalawa. Now, ito na. Namatay sila parehas. Tama? Nakasunod po kayo? Death comes to their house. Verse 23, and in hell, sino yun? The rich man, he lift up his eyes, being in torment, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Dito po, yung rich man nagising. Tumilat yung mata niya, nandito na siya. Si Lazarus, mga kapatid, nakita niya rin. Nakita niya. Nagkakita sila, mga kapatid. Nung siya'y namulat yung mata nung mayaman namulat, nakita niya si Lazarus nandito sa side na to. Siya nandito sa torment. So dilat siya. He lift up his eyes. Alam mo yung sabihin ng torment? Pinapahirapan. Hindi lang basta ka sinusunog doon. Talaga merong pain. Saka merong mahasaktan ka, masusunog ka. Isipin mo, pag sa body lang natin, pag katawan lang po natin masunog, may limit yon. Ano yung sabihin mo, preacher? Sige, pasunog ka dyan. Masasaktan ka, pero may limit. Bakit? Mamamatay ka eh. Pero isipin mo, yung kaluluwa mo yung sinusunog na unlimited. Dinaig pa yung samgyupsal, mga kapatid. Samgyupsal, mabubusog ka eh. Eh yung kaluluwa ng tao, kapag napunta po dito forever na po yun. Hindi lang po 1 million years. Hindi lang po 2 million years. Wala po sa Bible na purgatory. Hindi po pwede yung, hindi po,
Pagkatapos ng 1,000 taon, iaalis na po yung tao doon. O pagkatapos ng 1,000,000 taon, iaalis na po yung tao doon. Once na yung kaluluwa po ng tao nandoon, forever na po yun. Can you imagine, nabubuhay lang tayo dito sa lupa 70 years. 80 years, 90 years, praise the Lord. Kung 100 years, wow, dinosaur ka na. Kung aabot ka ng ganong edad, very long na tama sa ating haba na nun. But imagine, more than 100 years, more than 1,000 years, we're talking about eternity long. You are in fire, you are tormented, ikaw ay nasusunog, ikaw ay pinapahirapan. That's the reality of hell. We're not joking when we're preaching the gospel of Christ. Hindi tayo nagbibiro kapag pinag-uusapan natin Ebanghelyo ni Kristo. Bakit? Kasi inililigtas ka ng Diyos dito eh. Kung hindi totoo ang impyerno, wag na tayo mag-church. Kung hindi totoo ang impyerno, wag na tayo magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Kung hindi totoo ang impyerno, tapos na tayo dito. Pero kung totoo ang impyerno, hindi ka ba natatakot sa iyong kaluluwa? O kung save ka, wala ka bang pakiramdam sa mga taong mapapahamak? Some have compassion. Make a difference. Yung mga kapitbahay natin, yung mga kamag-anak natin, yung mga taong nasa labas, mapapahamak po sila. Dito sila pupunta sa kung saan nagpunta yung mayaman. Verse 24, umiiyak siya, sumisigaw siya, and he cried and said, Father Abraham, dito pa lang malalaman mo na Hudyo siya. Yung rich man, Hudyo siya. Bakit? Sabi niya kay Abraham, Father. I believe this rich man is a Jew. Okay? And he cried, Father Abraham, have mercy on me. At ipadala mo naman si Lazaro para ano niya lang kanyang yung daliri lang pa, maganon lang sa tubig. Tapos ilagay lang, ipatak lang dun sa dila niya. For I am tormented in this flame. And finger in water, cool my tongue, and for I am tormented in this flame. Alam mo yung reality ng hell, mga kaibigan, mga kapatid? Though, ikaw ay kaluluwa sa impyerno, kahit ikaw ay kaluluwa doon, meron kang tang. Ay, sabi niya, may tang siya eh. Patay na siya, tama? Nasaan yung katawan niya? Buried na, sabi ng verse. So, nandoon na siya sa impyerno, kaluluwa na lang siya, soul na lang siya. Pero, may pakiramdam. May dila pa nga eh. May eyes pa. May senses pa din when it comes to hell. Ibig sabihin kung gaano ngayon nakakaramdam ka, pag pinatakan ka ng tubig, mababasa ka, pag nagluluto ka, natalsikan ka ng mantika, masasaktan ka sa init, mga kapatid sa impyerno, you have your senses. You still have your sense. Meron ka pa ding pakiramdam sa buo mong katawan. May mata ka pa din. May dila ka pa din. May pakiramdam ka pa din. May tenga ka pa rin. Nag-uusap nga sila eh. Tama po ba? So, hindi nawala yung senses. Meron pa din. Kung tayo ngayon, nakakapakinig ka ngayon, nakikita mo ko ngayon, nakakapag-usap tayo ngayon, sa impyerno, ganun din, nagagawa din nila yung mga bagay na yun. Ang difference lang doon, tormented sila forever and ever, and ever, and ever, and ever, and ever. Verse number 26. Kaya hindi po makapunta si Lazaro o yung mayaman, di siya makatawid doon. Kasi meron diyang gulf fix. Meron diyang nakalagay na nagse-separate, naghihiwalay. No, na kahit may place ng torment, nasa impyerno sila pare-parehas, na may place ng torment, pero may place ng kaginhawaan. Amen. Nag-request pa nga siya eh. Pwede po bang pakiano lang ang sa tubig? So, kung titignan ko yon, no, kung merong verse na magpapamali doon, papaniwalaan natin, pero I believe sa paradise nga may tubig. Eh sabi niya, i-dip mo lang eh. Yung daliri mo sa tubig, ni Lazaro, tapos ipatak lang sa dila ko, magiginhawaan na ako. Kita natin, there's a gulf fix. Merong nagse-separate sa dalawa, kaya lahat ng mga mapupunta dito, hindi pwede mag-transfer. Walang special treatment sa impyerno kahit mayaman.
Hindi ka guys sa bilibid. Kapag mayaman-yaman ka, naka-aircon ka, kahit nakakulong ka. Pero dito mga kapatid, nakakulong sila, na mainit, ganyan. Hindi pa pwedeng bayaran nila yung nagbabantay dyan at, pwede ba akong tumawid doon? One day lang. Sige na. Tagal ko na dito. 10,000 years na o 5,000 years na ako dito. Pwede ba akong lumipat? Mga kapatid, walang ganon. Let me tell you, there are only, kung di po ako nagkakamali, meron lang 2 tao na nanggaling ng impyerno at nakalabas. 2. Una, si Jonah. Si Jonah, nung siya'y pumasok dun sa tiyan ng balyena, namatay po siya. Namatay po siya doon sa balyena na yun. Pag binasa mo yung passage, nakalagay na doon, hindi na belly of whale, belly of hell. Kasi nagpunta siya na impyerno. Kaya maintindihan mo kung bakit pagkatapos niya mag-preach, ang dami na save eh. Nanggaling siya doon eh. Nanggaling po siya, pinapunta talaga siya. Why? Kasi yun yung sign na one day fulfill ni Christ. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the heart of the earth, so the Son of Man. So, kung ano nangyari kay Jonah, yun din mangyari kay Kristo. So that the Son of Man shall be. So, si Jonah, siya, nakapunta siya impyerno, nakaalis siya. The Lord Jesus Christ also went to hell and came back alive. Mga kapatid. But, lahat ng mga nandito, once na ang kaluluwa ng tao pumunta na dito, wala pong fire exit sa impyerno. Wala pong kahit sino. Wala yung yaman ng tao doon, walang pakialam doon yung mga, walang kwenta yun doon. Kahit santo papa pa sila, walang kwenta yun doon. Kahit ano pang napag-aralan na tapos, nagawa, madami siyang na-conquer, siya ay hari, wala yun doon. Amen. Pag napunta na yung kaluluwa dyan, diyan na siya. And you cannot get out. And you cannot get out. Verse number 26, di ba? 19, Luke 19, 16 tayo, di ba? Verse 26, merong great gulf fix. So, merong nagsiseparate mula dito sa paradise, nandoon si Abraham, okay? At dito sa place of torment. So, merong nagsiseparate, may gulf fix. Ibig sabihin lang po nung gulf fix po na yon, mga kaibigan, mga kapatid, hindi pwede talaga na magta-transfer. Hindi ka pwedeng lumakad-lakad doon or magpalipat-lipat doon. Meron lang isa na nakagawa nun. Isa lang din. Sino yung preacher? Saan ba pumunta ang Panginoong Hesus? Lower parts of the earth. Lower parts of the earth. So, ang Panginoong Hesus, kung nagpunta man siya dito, nagpunta rin siya doon. Okay? Kasi nga, papakawalan niya nga yung mga prisoners of hope na ito eh. Okay? So only the God of heaven could do that. Only the Son of God could do that. Only my Savior could do such a thing. In Revelation chapter 20, now in the, during the millennial kingdom, Revelation 20, 1-3, ang old serpent, ang dragon, si Satan po mismo, ay ikukulong po. Siya po ay igagapos. And I saw an angel, Revelation 20, 1-3, and I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit, and a great chain in his hand. So I believe that angel is Michael, mga kapatid. And he laid hold on the dragon, that old serpent which is the devil, and Satan, and bound him. Kailan, gaano kahaba yung kanyang gaano kahaba siya kinulong, mga kapatid? 1,000 years. 1,000 years. And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nation no more, till the 1,000 years should be fulfilled. And after that, he must be loose a little season. So, even Satan one day, mga kapatid, dito, bottomless pit pa lang siya. Pero,
pagdating mo na Revelation chapter 20, verse number 10. Verse number 10. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night, look at, forever and ever. Forever and ever. Tinapon doon yung devil, tinapon doon yung false prophet, tinapon doon yung beast. Verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So, hindi lamang yung diablo, hindi lamang yung beast, hindi lamang yung false prophet yung itatapon doon, kundi lahat ng mga hindi nakasulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay ay itinapon din saan? Lake of fire. We are speaking about men, people. Ang pinag-uusapan na po natin ngayon, tao. On that great white throne judgment, mga kapatid, lahat po i-judge. Santo, verse 11, and I saw a great white throne and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. So yung great white throne, lahat hayag na. At nakita niya, I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, binuksan yung mga libro, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. So, hinatulan po yung mga tao base sa nakasulat sa libro. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. Ayaw mong masave without works? One day you will be judged by your own works. You don't want to accept, ayaw mong tanggapin yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan? One day, the Lord will judge every man according to their works. Gusto mo, ang kaligtasan mo based sa kung mabuti kang tao or masama kang tao? Tignan natin kapag ang naging hatol ng Diyos, sa Great White Throne, tignan natin kapag binuksan ng libro kung papasa yung righteousness mo. Tignan natin kung papasa yung righteousness ng tao kung ang Diyos mismo ang magiging judge. Yes, in the courtroom of men, pwede kang makatakas. In the judgment of men, dito sa hukuman panglupa, pwede tayong makatakas dito. Pero tandaan mo, sa hukuman ng Diyos, walang makakatakas. Verse 14, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. This is the second death. Balik tayo na Luke 16. Luke 16. Kaya ko po itinuturo ito for us to realize, to understand the reality of hell. Para maintindihan natin na there is a place called hell, na totoo po yung lugar na yon at pupuntahan po talaga yun ng mga makasalanan. That this place is not a joke. No? That lost sinners will go to the place of torment. Luke chapter 16, verse 27. Pakinggan natin mga kapatid, this is a voice from hell. This is a written testimony from hell, mga kapatid. At ito yung sabi ng mayaman sa impyerno. Sabi niya, then he said, I pray thee therefore, Father, kausap niya si Abraham, that thou wouldest send him to my father's house. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. So sabi ng mayaman, Father, si Lazarus, pwede mo pang papuntahin dun sa mga kapatid ko. Meron pa akong 5 kapatid. Para magpatotoo sa kanila, baka sila'y mapunta din dito. Verse 29, Abraham saith unto him, they have Moses and the prophets. Let them hear them.
And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they'll repent. Sabi nung tao na ito. Sabi nung mayaman, hindi po, kung merong manggagaling mula sa mga patay at magsasabi sa kanila, hindi po sila, magsisisi po sila. And he said unto him, sabi ni Abraham, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Sabi ni Abraham, kung hindi nila papakinggan si Moses at mga propeta, tinutukoy niya the Old Testament, mga kapatid. Hindi sila mapapersuade kahit pa ang isa ay bumangon mula sa mga patay. Tama ba sa Abraham? Yes. Why? Jesus Christ already rose from the dead. Jesus Christ, namatay na siya, bumangon na siya mula sa mga patay. Bakit maraming tao pa din ang hindi saved? Bakit maraming tao pa rin ang hindi ligtas? Bakit maraming tao pa rin ang mapapahamak? Because they will not be persuaded. But hear the cry of that rich man in hell. He's crying. Why? Dahil yung kanyang mga kapatid, gusto niyang masave. Dahil yung kanyang mga kapatid, meron pa siyang 5 kapatid. Sabi niya, sana mapuntahan sila, sana may magsabi sa kanila. Isipin mo, yung taong nasa impyerno, may pakialam sa mga taong nabubuhay. How much more tayong may buhay na walang hanggan? Dapat meron tayong mas pakialam dahil tayo yung bibig ng Diyos ngayon. Tayo yung binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na sabihin sa mga tao na atin po nakakasalamuha sa pang-araw-araw na merong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kung ang impyerno 100 years lang, di na ako magpipreach kasi hayaan ko na kasi deserve naman nila yun eh. Sige, 100 years lang naman yan. Okay. Diyan na lang kayo. But mga kapatid, we're talking about eternity. We're talking about once your soul went down to that place, hindi ka na makakaalis doon. Once na ang kaluluwa ng tao bumagsak doon sa place of torment na yon, the next time na magkakakitaan tayo dyan ay sa Great White Throne Judgment at ang next naman nun, Lake of Fire pa din. Nakasunod po tayo. So once na ang tao napunta doon sa lugar na umaapoy na yan, na torment na yan, kasama pa ang devil one day, sipin mo, one day kasama ang diablo doon. Don't think, wag nating isipin doon na ang impyerno party-party. Ay, maganda doon sa impyerno, party-party doon. Kasi daw, sa langit wala ang bear. Langit wala. Diba, niloloko-loko pa nila yung katotohanan ng Diyos sa kanyang salita. Mga kapatid, what if God will allow us to taste hell just for one day? Mag-iiba kaya yung ating disposition pagdating sa kaluluwa ng tao? But let me tell you, mga kapatid, hindi mo na kailangan danasin yun. Kaya nga may cross eh. Kaya nga si Kristo nagbayad na ng kasalanan natin eh. Balik tayo sa ating, mabilis lang po itong aking notes na ito. Pinakababa ng first page, sabi dyan, ngayon, di pa rin natin nasasagot yung tanong. Ito yung tanong eh. Sagot na ba? Hindi pa. First of all, nilikha ng Diyos ang impyerno hindi para sa tao, kundi para sa diablo at sa kanyang mga anghel. Matthew 25:41, second page. Then shall he say unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared, para saan to po? The devil and his angels. Sa walang hanggang apoy na inihanda para sa diablo at kanyang mga anghel. So, hindi talaga ito original plan ng Diyos na ipunta ang tao dito. God designed that place para saan? For the devil and his angels. So, hihiramin ko yung salita doon sa godquestion.org. Ang tanong kasi, how can a loving God send someone to hell? Paano ang isang maibiging Diyos ay ipapadala ang mga tao sa impyerno? Sabi niya, ang katanungan na ito ay mali. Ang dapat na salita dito ay kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit merong mga tao na pupunta ng impyerno? Yun daw yung mas mainam na ipalit natin sa tanong na yon. Bakit po? Kasi kapag nag-focus tayo dito sa salitang ito, why does God send sinners to hell? Bakit pinapadala ng Diyos ang tao sa impyerno o ang mga makasalanan sa impyerno? Tayo daw po ay napapaniwala na ang Diyos ang merong responsibilidad
na ang mga tao ay mapunta sa magpakailanman sa impyerno. Pero hindi po dapat tayong malito sa responsibilidad po ng tao dito. Why? Binigyan po tayo ng Diyos ng pagpili. God gave us a choice of whether we would accept His gracious provision of eternal life or reject it. Binigyan tayo ng Diyos ng pagpili kung gusto nating matanggap yung walang hanggang buhay o hindi natin tanggapin yung walang hanggang buhay. Kung hindi tatanggapin ng tao ito mula sa Diyos, wala pong ibang magagawa ang Diyos. Tinanggihan mo eh. Libre lang yun eh. Wala nang choice ang Diyos, kundi iligay ka sa lugar na malayo sa kanyang presensya. God's perfect justice demands a just payment for violating God's righteousness. Alam natin yung verse, tama? Romans 6:23, anong sabi? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Datapwat ang kaloob ng Diyos ay walang hanggang buhay sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. At ang kamatayan, Revelation 20:14, at impyerno ay inihagis sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. This is what is important, mga kapatid. Hindi pwede na maglaho na lang ang tao. Preacher, ba't hindi na lang itapon ng Diyos sa impyerno tapos maglaho na lang ang tao doon? Diba? Para hindi na nahihirapan. Kala ko ba mapagmahalan Diyos? Sige, hindi naligtas yung tao. Okay, hindi siya pupunta ng langit. Pero kung ipunta man siya ng impyerno, bakit hindi na lang maglaho na lang siya? Para walang sakit. Ba't hindi na lang gawin ng Diyos yun? Mga kapatid, hindi natin naiintindihan ang kabanalan ng Diyos at ang hustisya ng Diyos. Bakit po? Dapat bayaran ng tao. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. So kung ang tao ay makasalanan, dapat bayaran niya yun. Sa pamagitan ng ano? The wages of sin is death. The casting into the lake of fire is the second death. Forever, magpakailanman, men who rejected God's offer will have to pay for their sins in the lake of fire which burned with fire and brimstone. At nakakatakot dun, mga kapatid, yes, maybe hindi mo maintindihan, but that is forever. Ganun ba yun, preacher? Grabe naman. Sobra naman. Tao lang naman ako. Tao lang naman na yan, mga yan. Bakit magpakailanman sila magbabayad doon? Because you have eternally, if you're a sinner, kung ikaw ay makasalanan, you eternally offended God who is eternal as well. Ang nasaktan mo, hindi tao. Ang nasaktan mo, yung Diyos. At ang Diyos, perfect yun. Ang Diyos, banal yun. Ang Diyos, magpakailanman yun. And sin, hindi pa pwede na sa kasalanan, papayag ka ba? Ikaw nagawang ka. Tayo, bilang tao na lang, mga kapatid, papayag ka ba? Nagawang ka ng mali. Naagrabyado ka. No? Di ba, ikaw, kahit bilang tao, gusto mo may sukli doon. Kung nanakawa ka, ibalik niya. Tama, may recompense. Naintindihan natin. Kung nakapatay siya, sabi ng Bible, Noah, panahon ni Noah, kung nakapatay, dapat hingin din yung buhay niya sa kanya kasi buhay yung kinuha niya eh. Preacher, hanggang ngayon ba pwede maging applicable yun? Yes. Hindi naman yun na-rectify eh. Hindi naman yun binago ng Panginoon eh. Kung ikaw nakakuha ka ng buhay, supposed to be, ang buhay mo rin kukunin sa iyo. Life for life. But what if you sinned not to men? Nagkasala ka hindi sa tao, but to God. How could you pay? God is eternal. Eternal punishment. Eternal torment. Sabihin natin, grabe naman ang Diyos. Oh, how cruel. How unloving. How terrible. Pwede mong sabihin yan sa Diyos. Pwedeng yan ang sinasabi mo. You might think that God is evil for creating a place called hell. Pwede mo isipin, ang sama ng Diyos. Bakit gumawa pa siya ng impyerno? But His nature as a perfect, just, and holy God could not tolerate sin in men. We could lash out in anger. Pwede tayong magalit at talagang itutok mo pa yung kamay mo sa Diyos. But first, let me remind you that God did something to sin.
bago ka magreklamo sa Diyos, at sabihin mo mga frustration mo sa Diyos, at sabihin mo, bakit ganyan ang Diyos, hindi siya mapagmahal, isipin mo to. 2 Corinthians 5:21, sapagkat siya ay ginawa niyang kasalanan para sa atin, na siyang walang nakilalang kasalanan, upang tayo nawa ay maging katuwiran ng Diyos sa Kanya. Bago ka magreklamo sa parusa ng Diyos, bakit mo kasi isipin ito? Ang ino-offer ng Diyos, hindi naman ito yung good news eh. Hindi naman, okay, kami nangangaral ngayon para sa masamang balita. Hindi naman ganun eh. Tayo ay nangangaral na ebanghelyo para sa mabuting balita ni Kristo. At ang mabuting balita na yun ay ang pagbabayad ni Kristo sa kasalanan para hindi na ikaw ang magbayad. Kaya lang naman mapupunta dito yung tao kasi gusto niya siyang magbayad. Mayabang eh. Kaya maraming tao mapupunta na impyerno, mayabang sila. Tinanggihan nila ang regalo ng Diyos. Kaya kung may mapupunta pa dito sa impyerno, dito sa lugar na ito, sa ating bilang na ito, sa grupo natin na ito, meron pa mapupunta na impyerno dahil yun na mayabang ka. Dahil yun nagmalaki ka sa Diyos at hindi mo tinanggap yung regalo lang ng Diyos na libre. Siya na'y nagbayad para hindi na tayo magbayad. Alam ng Diyos, third page na po, last na yun, no? Or, last na dito sa gitna. Alam ng Diyos na tayo ay walang pag-asa. Alam niya yung realidad at kapangyarihan at pagsakop ng kasalanan sa tao. Pero ang Diyos, salamat. Ang Diyos, hindi lamang siya Diyos ng hustisya at kabanalan. Siya ay Diyos ng pag-ibig, ng biyaya at ng awa. Kaya naman ang matuwid na Diyos ay naging tao. Amen. Para maging propitiation. Dito sa Tagalog, sabi niya, pamayapa. Pero kulang yun. Pero kahit papano, pwede na. So, siya, ang Panginoong Hesukristo ay naging propitiation. Ibig sabihin, sa yung sapat na kabayaran sa kasalanan ng tao. Na siyang itinalaga ng Diyos upang maging isang pamayapa sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo, upang ipahayag ang kanyang katuwiran para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng mga lumipas sa pamamagitan ng pagtitiis ng Diyos. Upang ipahayag, sinasabi ko sa panahong ito, ang kanyang katuwiran, na siya nawa ay maging matuwid. Tananiwala kayo doon? Ang Diyos ay matuwid at ang tagapagpawalang sala sa kanya na nananampalataya kay Jesus. Nagagalit ka sa Diyos kasi mapupunta ang tao sa impyerno? Nagagalit ka? Binayaran niya na. Binayaran na ni Kristo ah. Ba't ka pa nagagalit? Hindi yan. Bakit may ganyan pa kasi? Ba't pagilamay punta pa ng impyerno? Mga kapatid, wala magagawa ang Diyos kasi hindi pwedeng baliin ng Diyos kung sino siya eh. Matuwid ang Diyos eh. Hindi pwedeng maglaho lang, annihilation. Hindi pwede sa Diyos yun. The soul of man is eternal. The things which are sin, temporal. Things which are not sin, eternal. The soul of man, dahil buhay yan na galing sa Diyos, that's eternal. Ang question lang doon, saan mapupunta yung eternal soul? Eternally with God or eternally in flames? Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. I believe that. Tungkol sa kanyang pangako. Gaya ng ilang mga tao na ibinibilang ang pagpapabaya. Kundi mapagbata tungo sa atin. Gabing Tagalog, no? Gusto niyo Tagalog? Mas di niyo maintindihan eh. Kundi mapagbata tungo sa atin, hindi nagnanais na ang sino man ay dapat mapahamak. Yan ang Diyos. Ayaw niya naman na ipunta ka dito, kaya nga namatay si Kristo eh. Huwag mo sabihin, hindi, bakit ganyan? Ba't may impyerno pa? Alam mo kung bakit ganyan ang pananalita mo? Kasi ayaw mo lang bitawan yung kasalanan mo. Yun lang yun. Pero kung naiintindihan mo yung kabanalan ng Diyos, may kita mo yung pag-ibig ng Diyos dito. Ayaw ng Diyos na sino man ay dapat mapahamak, kundi na ang lahat ay dapat dumating sa pagsisisi. Ayaw po ng Diyos. Ngayon pong araw, gusto ko pong nagsusumamo po ako sa inyo sa pamagitan ng biyaya at awa ng Panginoong Hesukristo.
pakiusap po, wag na po kayong pumunta ng impyerno. Please, don't go to hell. Hindi po kailangan na kayo po ang magbayad ng kasalanan nyo. You don't need to pay for your own sin. Si Kristo na po yung nagbayad ng ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Hindi po natin kailangan na tayo po ay masunog doon, matusta doon sa impyerno, pang walang hanggan. Nag-o-offer po si Kristo ng kaligtasan, kaya po dumating si Kristo. Kaya po nga naging tao siya para bayaran niya po iyon. Mangmang lang po ang tatanggi sa regalo ng Diyos. Mayabang po ang tatanggi sa regalo ng Diyos. I pray you in Christ's stead, be reconciled to God. Sabi dyan, merong tula dyan, life is short, death is sure, sin the cause, Christ the cure dapat yan. Christ the cure. Nakita nyo po? Ito po yung may impyerno po. Tama? Nabasa po natin sa Bible. Tama? Even Jesus Christ preached about hell. Nakasunod po tayo? Christ preached about this place. This is a real place. Hindi mo na pwedeng i-argue na dapat wala yan. Kahit maniwala ka doon sa dapat wala yan, nandoon yun. Nandyan sa ilalim niyang impyerno. Amen. And God's will is that all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Don't reject the offer of God. Let's pray. Manaming Diyos, salamat po ngayong umaga na ito. Lord, come to you, pleading to thy throne of grace. Panginoon, ng mga tao pong nandito ngayon, nawa, kung karamihan man po dito sa amin ay ligtas na, meron pa pong mga hindi pa, Panginoon, pakikausap niyo po sila. Kahabagan niyo po sila. Paunawan niyo po sa kanila na totoo po ang impyerno. Pero sa pag-ibig niyo po sa amin, kayo po ay naging tao para po bayaran yung mga kasalanan po na iyon. Panginoon, hindi po namin kailangan na kami po ay mapupunta pa doon. Pagbayaran pa namin aming mga kasalanan, kinuha niyo na po sa amin. Panginoon, nawa, ilagay niyo po ang inyong takot, the fear of God into our hearts. Because that's the beginning of wisdom. I pray na magiging wise, Panginoon, ang mga nandito po ngayon. That they will be wise, placing their faith in Christ and not on their own selves. Panginoon, kung meron po mga pumipigil po sa kanila para ma-save, mga kasalanan po na yun po yung umahad lang para hindi po sila sumampalataya po sa inyo. Natatakot po sila, Panginoon, sa katotohanan. Ayaw po nilang paniwalaan po ito. Lord, help them. Give them the courage, Lord. That the new life in Christ is more better than the vain things of this world. Na mas mainam po, Panginoon, yung buhay na inyo pong ipinagkakaloob kaysa po sa mga bagay dito sa sanlibutan. Lord, save some souls, Panginoon. Lord, like that rich man, bigyan niyo rin po kami, Panginoon, ng ganoong desire that other men could be saved. To testify to them the gospel of the grace of God, to declare the good news of Jesus Christ, na hindi po kami manahimik, hindi po kami magpunta sa sulok at mag-isip lang para sa aming sarili. Lord, have mercy on us. Help us, Lord, to be faithful to Thee kaming mga saved, Panginoon. But to those who are not saved, to them who are lost, nag-church na sila sa church na ito, madalas na sila nagsisimba, pero hindi pa sila nakakatiyak ng kaligtasan. Lord, please, save them. Please, let them understand their need of Jesus Christ. Salamat po ngayong umaga, Lord. May you be glorified. In Christ's name we pray. Amen and amen.